Pusong dalisay ang aming nais, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat, isang pusong tapat na sa'yo nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Minsan pa pusong dalisay, pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat, isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Minsan pa pusong dalisay, ang aking nais, ang aking nais, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat, isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang puso sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat, isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang puso sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat, isang pusong tapat na sa'yo nagmamahal. Isang puso sa'yo'y walang alinlangan.
na ika'y parangalan, handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang. Jesus, handog ko'y pagpupuri, handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang. Jesus, handog ko'y pagpupuri, handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang. Jesus. Maraming salamat po. Salamat po sa pagbubuhay ng mga nakalipas. Tuloy kami na kapagbuti po sa bahay sa amin. Tulungan mo ako kami sa oras na ito. Kami nagpapakapunan ng pangalan. Amen. Maraming salamat po po ang mga kapatiran mo na ako sa oras na ito. Kaya ako ay isagpag ng mga kalipang ang kami magkasama na pagpupuhay ng titigit ng iyong mga salita. Maraming salamat po ang ako sa amin. Kaya ako ay pagpupuhay ng mga isipan. Amen. 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 In Jesus' mighty name, kaya Papa, ikaw na makapunin na paradalan sa aming kalaliman. Ang maraming nasalanan, tulungan mo ang iyong anak na magkakayan ng salita ko, kunin ka pa, Ama, Amen. Wala ko sa kanyang buhay. Kaya ako na lang sa ito, kaya ilapin ko sa ganun lugar, na ipanoban ng mga anak, patuloy na kaihayag sa ating kalaliman naman. Tulungan mo kami sa mga pagpapaawi namin gusto, kaya hindi ko po patuloy na paradalan sa kanyang Amen. Salamat po at patuloy ko sa salamat sa oras na ito, sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Hallelujah. Nayahan ko po ang bawat isa na tumayo at patuloy nating bigyan ng kapurihan at tunay na kaluguran ng ating Diyos na buhay. Awitin po natin ang magpakailanman. Pagpupuri at pagsamba tanging sa iyo lamang, Panginoon. Hallelujah. Pagpupuri, pagsamba, tanging sa'yo lamang. Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Ang pag-ibig mo'y sapat sa kaninuman. Hanggat di ka nagbabago, magpakailanman. Kaya aking sasambahin, ngalan mo'y sasambahin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa akin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y pagpupurihan. Pasasalamatan magpagkailanman. Isang papagpupuri pagsamba, pagpupuri pagsamba, tanging sa'yo lamang. Diyos na magkapangyari ka, magpakailanman. Ang pag-ibig mo'y sapat sa kaninuman. Pagkat di ka nagbabago, magpakailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambihin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa akin. Sa gitna ng kalungkutan,
lakma, minsan pa pagpupuri, pagsamba, pagpupuri, pagsamba, tanging sa'yo lakma, Diyos na makapangyarihan. Magpakailanman ang pag-ibig mo, sapat sa kanino man. Pagkat di ka nagbabago, magpakailanman, ika'y aking sasambahin, ika'y aking sasambahin, ngalan mo sasambihin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa akin, sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Pasasalamatan magpakailanman, ika'y aking sasambahin, ika'y aking sasambahin, ngalan mo sasambihin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa akin, sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Pasasalamatan magpakailanman, sa pastulan mong tahimik, sa pastulan mong tahimik, at sa banay at nabati, pasto ng buhay ko, dyan katabi. Harapin man ang kabundukan o sa malalim na bangin, pasto ng buhay, gagabay sa akin, sa pastulan mong tahimik, sa pastulan mong tahimik, at sa banay na bati, pasto ng buhay ko ay katabi. Harapin man ang kabundukan sa malalim na bangin, pasto ng buhay, gagabay sa for the last time, sa pastulan mong tahimik, sa banay na batis, pasto ng buhay ko ay katabi. Harapin man ang kabundukan sa malalim na bangin, pasto ng buhay, gagabay sa akin, pasto ng buhay, pasto ng buhay, gagabay sa akin, pasto ng buhay, pasto ng buhay, gagabay sa akin. Hallelujah! We worship you, Father God. Tunay nga, mga Panginoon, salamat, Father God, sa kabutihan mo, Panginoon. Ngunit natin awitin ang banal mong tahanan. Hayaan natin ang ating mga puso'y patuloy na dumulog sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. O ang puso ko'y dinudulog sa iyo. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Papakumbaba, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pag-indapin mo, ikaw ay mamasdan, makanig ka, sa'yo ay pumisan.
Sumasampang puso ko. Ang puso ko'y tinubulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Pag-idapatin mo, ikaw ay mamasdan, makanikan. Sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong panalang. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit magsamba. Magari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Sampang puso ko, ang puso ko'y ibubulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Pag-idapatin mo, ikaw ay mamasdan, makanikan. Sa'yo ay pumisan. Banal mong tahanan, luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papurit pagsamba. Magari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papurit pagsamba. Magari ka, O Diyos, ngayon at kailan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Magari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. For the last time, loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Magari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ito
Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila pag-ibig mo, oh Jesus. Ama naming Diyos, maraming salamat po muli sa pagkakataong ito na ibinigay mo sa amin. Pagkakataon upang ikaw ay aming madaupang palad sa pamamagitan po ng aming mga pagpupuri at pananambahan, Panginoong Diyos, katulad ng inilaan mo para sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, sapagkat meron kang inilalaan sa amin bilang kapahingahan ng aming mga kaluluwa. At sa kapahingahan ito, Panginoong Diyos, ang hangarin po namin ay tunay na masumpungan namin ang malayang pagkilos ng iyong banal na Espiritu. Sa pamamagitan po ng mga salitang iyahayag mo'y patuloy kaming magkaroon, Panginoong Diyos, sa matibay na pag-asa, panaybay na pananampalataya na kung saan kami sumisentro sa mga bagay na kalooban at katwiran mo para sa aming mga buhay. Sa gabing ito, wala kami ibang inaasahan, Panginoon, kundi ang iyong kabutihan, ang iyong biyaya at pag-ibig na siyang idadali mo sa buhay ng bawat isa po sa amin. Salamat po sa pagkakataong ito na minsan pa'y tinipon mo ang iyong mga anak sa iyong bahay-sambahan upang kami, Panginoong Diyos, ay mag-aral at makapakinig ng mga salitang tunay, Panginoong Diyos, na kalakasan at katibayan ng aming pananampalataya. Tulungan mo kami, Panginoong Diyos, sa pamamagitan ng mga salitang ito'y lumago kami, tumibay kami sa aming mga paglilingkod at magawa namin ang lahat ng bagay na nilalayon at niloloob mo po para sa amin. Salamat po, Ama, at pagkaisahin mo kami hanggang sa matapos po ito, Panginoong aming gawain. Hayaan mo, Ama, na sa aming pakikinig, buksan mo ang aming puso, buksan mo rin ang aming kaisipan, at sa lahat ng aming diringgin, Panginoong Diyos, ay maging katatagan at kalakasan namin ito. At pagpalain mo rin ang lahat ng mga kamay na nagkaloob ng kanilang mga handog para sa iyong gawain. Ibalik mo ito, Ama, ng siksik, nag-uumapaw na pagpapala na walang sukat ikalalagyan, sapagkat ikaw lamang inaasahan namin. Ikaw lamang po, Panginoong Diyos, ang tunay na nagkakalob at pinagmumulan ng lahat ng bagay. Purihin ka, Panginoong Diyos, at ibinabalik namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, pagsamba at ng aming paglalahati sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Praise the Lord. Salamat po sa Panginoon sa gabing ito. Ay patuloy po tayong nagkasama-sama, nagkatipon-tipon sa ating bahay-sambahan. Amen. Nawa po ay patuloy po nating ipanalangin yung mga kababayan po nating nasa Davao. They experienced 7.6 na lindol. Medyo kanina pong nanonood po ako bago tayo mag-prayer meeting ay
nanonood po ako ng news at dumadami po yung namatay, bilang ng mga namatay. Alam po natin na umiikot po siya. Cebu, Baguio, and then now is Davao. And kung ano man po yung mga bagay na nangyayari ay loobin nawa ng Panginoon na maging prepared, maging handa ang bawat isa po sa atin bilang mga mananampalataya. Amen. Let us continue to pray for them kahit na alam natin na malayo po ito sa atin, pero ipanalangin natin na patuloy silang iligtas ng ating Panginoon. Patuloy silang maging kung ano man yung mga naranasan po nila ay malampasan, mapagtagumpayan. Amen. And really our concern now is what if that will happen to Metro Manila? Amen po ba? So alam natin ang fault line ay nandito sa Metro Manila. Kaya medyo hindi ako, kumbaga parang kasi 'di ba, nanood kayo ng news, 'di ba? Lahat ng sinisigaw nila, 'di ba? Kahit na mga Bisaya, naiintindihan natin na Panginoon, tama na. O Panginoon, maawa ka sa amin, Panginoon. Amen. Na patawarin mo kami. Ganun po yung naririnig natin. And really, amen po ba? Siguro kahit sa atin naman mangyari 'yon. Baka hindi rin natin alam kung ano po yung basta ang payo lang po namin sa inyo, mga kapatiran, let us continue to be ready. Amen po ba? Isa puso at isa isip natin na huwag tayo magpanik kung ano man ang mangyayari. Do alam natin na pag sinabi kasing lindol, walang warning yan eh. Hindi natin alam kung kailan darating. Amen po ba? The most important thing is pumunta po kayo tayo sa mga safe na lugar, huwag po kayong magtatago. As much as possible, kung makakalabas kayo ng bahay, mas maganda nasa labas kayo ng bahay instead na nasa loob kayo. Kahit nasabihin natin kasi na nasa ilalim kayo ng mga lamesa, hindi natin alam kung ano po yung mangyayari doon sa inyo kapag may maaring may masira. Ganun. So it's better na nasa labas po tayo, open ground. Yun po yung gawin po natin. Lagi po natin. And then, siguro maganda rin talaga na magkaroon tayo ng mga flashlights. Amen po ba? Stock na pagkain as much as possible, gamot, siguro yung mga first aid kit. Amen po ba? Ako, yan yung isang bagay na gusto kong bilhin sa online shopping. Talagang hindi ko yan nabibili, pero yan yung gusto ko na meron akong isang talagang medical kit, yung mga first aid kit. Napaka-importante po nun. So kaya kailangan po natin yon. Maging aware tayo sa mga bagay na nangyayari, maging prepared tayo, even though sabihin natin na ito'y kalikasan o ito'y kalooban ng Panginoon. But I think kailangan natin ihanda yung sarili natin. Kailangan natin maging preparado. Kailangan natin magawa as much as possible. Maging safe pa rin tayo. Amen po ba? If kung loloobin ng Panginoon na ito na po yung katapusan, kung halimbawa dumating ang araw na yun, wala tayong magagawa. But if not, mas maganda pa rin maging safe tayo. Amen po ba? Yung kaligtasan po ng bawat sa po sa atin ay hinihiling pa rin po namin at inaasahan pa rin po natin na gagawin po ng mga kapatiran po natin. Amen po. Most especially, kailangan nating manalangin. Amen. Yan yung po yung pinaka-the best weapon natin. Manalangin na maging safe tayo all the time. Amen po ba? Hindi lamang tayo, kundi mga mahal natin sa buhay, maging safe din po sila at patuloy nilang magawa yung bagay na niloloob ng Panginoon. Hallelujah! Buksan natin ang ating mga kasulatan sa 1 Corinthians 15, verse 1 up to 8. Unang Korinto, kabanatang 15, talatang 1 hanggang 8. Sabi po dito, ngayon pinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na sa inyo'y namang tinanggap, na siya namang ninyong pinanatilihan. Sa pamamagitan naman ito, ligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsampalataya ng walang kabuluhan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat, ang akin namang tinanggap, na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan, ayon sa mga kasulatan,
at siya'y inilibing at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. At siya'y napakita kay Cephas at saka sa 12. Pagkatapos ay napakita sa mahigit 500 kapatid na paminsan na ang karamihan sa mga ito ay nakabubuhay hanggang ngayon. Datapwat ang iba'y nangatulog na. Saka napakita kay Santiago at saka sa lahat ng mga apostol at saka huli-hulihan tulad ng isang ipinanganak ng di kapanahunan ay napakita naman siya sa akin. Amen. We're talking about the gospel of resurrection. 1 Corinthians chapter 15 speaks about resurrection. Muling pagkabuhay. Amen. Yan po yung isang bagay na iginigiit ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto na yung kanilang mga pananampalataya ay maituon doon sa muling pagkabuhay. Amen. Pero alam natin na ito hindi lamang binabanggit o ang mga pananalitang ito o mga kasulatang ito ay para lamang sa mga taga-Korinto. Pero alam natin ito ay para sa lahat ng mga mananampalataya. Amen. Our Christian faith, tayo po bilang mga Kristiyano, yung pananampalataya po natin ay nakatuon doon sa muling pagkabuhay. Yan po yung masasabi po natin, inaasahan po natin. Yan po yung isang bagay na hinihintay natin na mangyayari at may isasakatuparan sa buhay ng bawat isa po sa atin. And Apostle Paul, sabi nga ni Apostle Pablo, wala siyang ibang iginigiit, wala siyang ibang sinasambit. Amen po ba? Kung titingnan po natin, amen po ba? Bagamat alam natin na kung paanong tayo, na mga tao ngayon na nabubuhay sa kasalukuyang panahon, ay nakakaranas ng mga pagsubok o nakakaranas ng mga trials sa buhay ng bawat sa atin. At maaring ito'y ipinapanalangin natin. At ito yung hinahangad natin na magkaroon ng katugunan sa buhay ng bawat sa atin. At ganun din ang alam nating nararanasan ng mga taga-Korinto ng panahong iyon. But never, Apostle Paul encouraged them by giving them an encourage of words para po doon sa mga trials o pagsubok na kanilang nararanasan o mararanasan pa sa kanilang mga buhay. But instead, sa pamamagitan po ng salita ng Diyos na ating binasa sa 1 Corinthians chapter 15, Apostle Paul encouraged the people of Corinth, yung iglesia po ng taga-Korinto, na ituon ang kanilang mga buhay katulad po niya. Amen. Katulad po ni Apostle Pablo, katulad ng isang tinawag ng ating Panginoon, ang pinagtutuunan ng pansin ay yung muling pagkabuhay na ipinangako ng ating Panginoon. Amen. Yun po yung mensahe po. Kaya kung titingnan po natin from sa chapter 15, from verse 1 hanggang sa last chapter, wala siya pong ibinabanggit po dyan, kundi ito po ay, kaya nga sabi nila, it was the book of resurrection. Amen. It was a book of resurrection in 1 Corinth. Amen. Kasi di po ba makikita natin at mapapansin po natin, amen, na Apostle Paul said about the gospel. Amen. Ang binabanggit po ni Apostle Pablo sa kanila ay, ano ba yung tinanggap ninyo? No, sabi niya doon sa mga taga-Korinto, ano ba yung tinanggap ninyong ebanghelyo? Ano ba yung tinanggap ninyong gospel? Amen. Sabi nga, di ba, sabi ni Apostle Pablo, amen, na kung may mga ngaral ng ibang ebanghelyo, maliban sa ebanghelyo ni Kristo, sumpain siya. Pakasumpain siya. At itakwil siya. Yun ang binanggit po at sinabi po ni Apostle Pablo. At siya rin, kaya nga po dito, sinasabi po ni Apostle Pablo sa kanila, I remind you, di ba? Kumbaga sinasabi ni Apostle Pablo sa kanila, ipinapaalala ko lamang sa inyo mga kapatid. Amen po ba? Yung kahalagahan ng ebanghelyo na tinanggap ng bawat isa po sa atin. Hindi lamang po isa, hindi lamang po dalawa, but every believers have received the gospel of Christ. Amen. Yung gospel po na yon, ang patuloy po nating pinaglalaban. Amen po ba?
Yun po yung tinanggap ng basa sa atin, kaya tayo po ay tinatawag ngayon ng mga mananampalataya. Pero sabi nga ni Apostol Pablo dun sa verse 2, maliban na lamang, sabi niya, kung tayo nagsisampalataya ng walang kabuluhan. So ibig sabihin pala, may pananampalatayang may kabuluhan at may pananampalatayang walang kabuluhan. Naintindihan po ba natin? Kasi yun yung sinasabi ni Apostol Pablo eh. Kung tayo po daw na mga mananampalataya ay tumanggap ng ebanghelyo, sabi niya doon, amen, mahalaga ito sa buhay ng bawat sa atin. Amen po ba? At masasabi po natin isang malaking bagay, isang malaking pagpapala, at napakapalad po ng bawat sa atin sapagkat may tinanggap tayong ganitong klase ng ebanghelyo. But the problem is, bakit sinabi ni Apostol Pablo, maliban na lamang kung kayo nagsasampalataya ng walang kabuluhan? Kapag tayo po ay nagpatuloy sa chapter na ito, mababasa din po natin diyan na sinabi ni Apostol Pablo na kung ang mga patay, kung si Kristo ay hindi muling binuhay, hindi rin tayo muling bubuhayin. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, walang halaga ang aming pangangaral at walang halaga ang inyong pananampalataya. So which means, doon pa lamang makikita po natin, mga minamahal ko, ipinapaliwanag ni Apostol Pablo, ano yung dahilan? Ano yung pinagtutuunan ng pansin ng pananampalataya ng bawat isa po sa atin? Ano po yung pinatutunguhan? Ano po yung tinutungok ng pananampalataya na meron po ang lahat ng mga mananampalataya noon, hanggang ngayon, at hanggang sa mga darating na panahon? Isa lang po. Ito ay ang muling pagkabuhay. Hallelujah. So kung tatanungin po tayo, bakit nga ba kailangan natin yung muling pagkabuhay? Remember, ang sabi po, kung titingnan po natin doon sa 1556, o 55 po, mula sa 55, sabi niya daan, saan naroon o kamatayan ng iyong pagtatagumpay? Saan naroon o kamatayan ng iyong tibo? Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Amen po ba? Naintindihan po ba natin yung verse 55 and verse 56? Kung ano po ibig sabihin ng versikulo 55 at saka 56? Amen po ba? Habang binabasa po natin, ano nga po ba talaga yung ibig sabihin po na sinasabi ni Apostol Pablo, nasaan naroon o kamatayan ng iyong pagtatagumpay? Saan naroon o kamatayan ng iyong tibo? Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. No? Maaring nababasa po natin ito, ang mga talatang ito, pero maaring hindi natin ito inuunawa. O maaring nilalagpasan lamang natin at masasabi po natin, oh, baka naman ang salitang iyan ay hindi para sa akin. Amen? Pero magiging maliwanag sa atin kasi kahit na po pag-aralan po natin ang unang Korinto kabanatang 15, kung hindi natin uunawain po yung mga talata na binanggit ni Apostol Pablo, magkakadugtong po kasi siya eh. Bakit tinatanong ni Apostol Pablo yung salitang nasan ang tibo ng kamatayan? Amen po ba? Nasaan nga po ba yung tibo ng kamatayan? Ang sabi niya doon ay nasa kasalanan. Kaya pala, dito makikita po natin, why the Lord? Bakit nga ba ang Panginoong Hesus kailangan muling mabuhay? Why do the Lord Jesus Christ need resurrection? Tandaan natin, the first fruits of resurrection is the Lord Jesus Christ. Siya ang pinakapanganay na muling pagkabuhay. Amen? Hindi po natin masasabi, kahit na po si Lazaro ang unang nabuhay na maguli mula sa mga patay, hindi po siya pwedeng tawaging panganay kasi si Lazaro po namatay pa rin. Pero ang ating Panginoong Hesus, matapos po siya muling mabuhay, hindi na po siya namatay magpakailanman. Kaya magiging katanungan po sa atin ngayon, mga minamahal ko, paano po natin, bakit kinakailangan po si Jesucristo ay muling mabuhay? No? Pumasok ba sa isipan po natin yon? No? Bakit kailangan mabuhay ang ating Panginoong Hesus? Tandaan natin, kailangan natin ang kamatayan ng Panginoon. Amen? Why? Sabi sa talata na binasa natin, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, natubos tayo sa ating mga kasalanan. Amen?
Hallelujah. Natubos tayo sa ating mga kasalanan. Pero bakit kailangan po muling mabuhay ang Panginoon? Yan yung magiging katanungan. Bakit kailangan muling mabuhay ang ating Panginoon? Kasi nga po, mga minamahal ko, tandaan po natin, bakit tinatanong ni Apostol Pablo sa atin, nasaan ang tibo ng kamatayan? Sabi doon, nasa kasalanan. Kailangang mabuhay na maguli ang ating Panginoong Hesus in order for Him to testify that He has no sin. Naintindihan po ba natin? Yung pong muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus ang magpapatunay na wala siyang kasalanan. Kasi ang sabi po dito, nasan po daw yung tibo ng kamatayan? Nasa kasalanan. Kaya kapag may kasalanan, mayroong kamatayan. Pag walang kasalanan, mayroong muling pagkabuhay. Naintindihan po ba natin? Kung titignan po natin kung bakit sinasabi ni Apostol Pablo at tinatanong ni Apostol Pablo, alam niyo po, resurrection is the most important thing in our faith life. Amen? Pinakamahalaga po yan eh. Pero, napapansin po ba natin na hindi lahat ng mananampalataya nakatuon sa resurrection? They are not. Ang totoo, hindi lahat ng mananampalataya po interesado about muling pagkabuhay. Maari, sabi ko nga sa inyo, binabasa yan, o naririnig nila yan, o binabanggit nila yan sa kanilang mga labi, pero hindi po yan ang priority. Apostle Paul, si Apostle Pablo po, mga minamahal ko, nung sinabi niya pong, ang mabuhay kay Kristo, ang mamatay ay pakinabang. Ano po ibig sabihin nun? Whether he lives, whether he die, amin po ba? He is for Jesus Christ. Siya ay para kay Kristo. Why? Because he knows there is resurrection. Kaya nga, naniniwala ako na kaunti lang talaga ang maliligtas. Kaunti lang talaga yung papasok sa kaharian ng langit. Kaunti lang po talaga yung magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Why? Because even Christians are not interested about resurrection. Kasi, alam niyo po na kapag binasa natin itong 1 Corinthians chapter 15, ipinaglalaban mismo ni Apostol Pablo ang tungkol sa resurrection. Hindi siya papayag na walang resurrection. Kasi nga, di ba, sabi nga po niya katulad po ng sinabi ko sa inyo, nung sinabi po ni Apostol Pablo na kung hindi muling binuhay si Kristo, sabi niya diyan, sa 13, 14, amen po ba? Sabi niya diyan, datapat kung walang pagkabuhay na magbuli ng mga patay, ay hindi nga muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo hindi muling binuhay, ay walang kabuluhan nga ang aming pangangaral. Wala rin namang kabuluhan ng inyong pananampalataya. Amen to ba? Kaya dito makikita natin, isa lang yung ipinaglalaban ni Apostol Pablo in the Corinth. Nasabi niya, kailangang maniwala kayo, kailangang panghawakan ninyo na mayroong muling pagkabuhay. Kasi iyan po yung isang bagay na minanasa ng pananampalataya at pinagtutuunan ng pananampalataya ng bawat isa po sa atin. Kaya, di ba, nung sinabi po ni Apostol Pablo, nung binasa na po natin, sa binasa natin talata, ipinaliwanag ni Apostol Pablo na ito ay naranasan at na-witness ni Cephas, which is Peter. Amen po ba? Isa sa 12. Amen po ba? At next, pagkatapos po ni Cephas ay nagpakita rin ng Panginoon sa 12. Bakit sinasabi niya po sa Pablo isa-isa? Because he wants to verify. He wants all the Christian among Corinth to believe. Amen po ba? That someone, amen po ba, have seen that Jesus Christ was being resurrected. Amen po ba? Kung titingnan po natin, bakit sinasabi niya itong mga taong ito? Kasi alam ko po, marami sa mga taga-Korinto hindi naniniwala. Di po ba, kapag kayo gusto nyo maniwala yung kausap ninyo, anong sinasabi nyo? Kahit tanungin mo kay ganito. Naghahanap tayo ng mga witness. Amin po ba? Naghahanap tayo ng mga
mga tao na magpapatunay. Amen po. Kaya nga, sa Apostol Pablo, sabi niya dito, it was seen, it was experienced by Cephas, by Peter, and the 12 disciples. And afterwards, sabi niya doon, it was being mentioned that 500 men, amen po ba, who have the same faith, amen po ba, 500. Kaya ngayon, di ba, masasabi na po natin, alam natin na in the Israelites, sa mga Israelita, importante ang witness. Amen? Kaya nga, di ba, sabi nila, hindi lang pwedeng isa ang witness. Kailangan 2 o 3. Amen? Kaya dito, makita natin, he mentioned Cephas or Peter, he mentioned the 12 disciples, and he mentioned the 500. Para ano? Para lamang i-convince ang mga mananampalataya. At naniniwala ko, ito yung amen po ba, pinaka-nananasa ng Panginoon ngayon sa buhay ng basate. Why? Because that is really the full gospel. Ano yung full gospel? That Jesus Christ became man, and He died because of our sin, and He was resurrected. That is the gospel. Kaya, kung sasabihin po natin na ang gospel po ay tungkol kay Kristo, pero hindi natin babanggitin ang resurrection ni Jesus Christ, your gospel is incomplete. Naintindihan na po natin? Parang sinabi natin, sasabihin mong ng Diyos ay nagpapala, ang Diyos ay nagliligtas, pero babaliwalain mo yung muling pagkabuhay, then your faith is fake. Your faith is incomplete. Amen po ba? Hindi kompleto yung pinapanaligan ng bawat sa atin. Kasi yung kawakasan, yung hangganan po ng pananaligan natin bilang mga mananampalataya ay ang muling pagkabuhay. Naintindihan po ba natin? It is really. Kaya nga, kung makikita po natin dito, what the 1 Corinthians have received. Ano yung natanggap ng mga taga-Korinto na ebanghelyo? Sabi doon, Jesus Christ, amen po ba, came, amen po ba? Jesus Christ died through our sin, and Jesus Christ was being buried, siya'y inilibing, at siya'y muling nabuhay sa 3 araw, ayon sa kasulatan. Remember, ang sabi doon, pag sinabi pong according to scriptures, ano po ibig sabihin doon? It is according to God. Because scriptures means word of God. Amen po ba? Kapag sinabi ng kasulatan, ibig sabihin niya, sinabi ng Diyos. Kaya kapag hindi natin binaliwalaan natin yung resurrection, then it means you do not believe in the word of God. Because the scripture said, sinabi ito ng kasulatan eh. Yun yung po yung sinasabi ng Panginoon sa ating ngayon, mga mananampalataya, na maliban na lamang kung ang ating pong sinasampalatayanan ay walang kabuluhan. If our faith doesn't have this resurrection, then our faith is, diba? Walang kabuluhan. Amen? Yun yung, kumbaga, substandard, sabi nga nila eh. Diba? Substandard, incomplete, hindi matibay. Amen? Kaya nga, kung mapapansin po natin, maraming mga apostol, why they died martyr? Bakit mas pinili nila? It is because of the resurrection. They choose to die. Why? Because they believe in resurrection. Di ba kanina sinasabi ko po sa inyo, if earthquakes happens, be safe. Iligtas natin yung sarili natin. Amen po ba? Pero kung yun na talaga yung panahon na tayo mamamatay, huwag tayong matakot. Why? Because we believe in resurrection. Amen? Kasi yung pananampalataya po natin, ang patutunguhan po ng pananampalataya at sinasampalatayanan ng lahat ng mga Kristiyano ay muling pagkabuhay. But if you do not believe and you will surpass, kumbaga babaliwalain po natin itong resurrection na ito, then our faith is substandard. Hindi totoo. Walang kabuluhan yung pananampalataya ng base sa atin. At naniniwala tayo para, di ba, ngayon, sino po dito ang naniniwala na
pinatawad na siya sa kanyang kasalanan. Magsabi ng amen. O, totoo yun. Pinatawad na tayo sa ating kasalanan. Amen? Because died already on the cross. Christ died already on the cross. Pero, paano natin ito mapapatunayan na wala na tayong kasalanan? Only through resurrection. Without resurrection, kung di tayo makasama sa muling pagkabuhay, then sin is still in you. Sin is still in us. Yung kasalanan po nasa atin na. Kaya yun po yung kailangan natin. Yun po yung hinahangad ng bawat sa atin. Kaya pala sabi ni Apostol Pablo dun sa verse 2, sabi niya dito, pag-ingatan ninyong matyaga na mabuti ang ipinangaral sa inyo. Hold fast. No? Bilang mga mananampalataya, kailangan nating panghawakan. Amen po ba? Kaya nga sabi ko po sa inyo, hindi lang ito sinasabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, ito'y sinasabi ng Panginoon sa atin. Panghawakan natin. Ano yung panghawakan natin? Yung ipinangaral sa atin na si Kristo'y namatay dahil sa ating kasalanan, si Kristo'y inilibing, pero siya'y muling binuhay. Yun yung panghahawakan ng bawat sa atin. Sabi nga ano po daw ibig sabihin ng hold fast? Secure. Keep firm possession. Ibig sabihin kung ito'y pag-aari mo, kailangan mo itong pag-ingatan. Kailangan mo itong itago. Amen po ba? Resurrection is not just a word, but it was revealed to every one of us. It was preached to us. Amen po ba? At kailangan hindi natin ito baliwalain. Kaya nga sinasabi ko po sa inyo, yung gospel na tinanggap natin, magiging incomplete po yan kung wala po yung tinatawag na resurrection of Jesus Christ. Amen po ba? Sabi niya, kung ang kanyang kamatayan ay ating kamatayan, yung kanyang muling pagkabuhay ay ating ding muling pagkabuhay. Amen? Si Jesus Christ po, ang ating Panginoong Jesus, alam niyo po, nung namuli siyang nabuhay, wala na tayong dapat pagtakan. Bakit? Sapagkat wala talaga siyang kasalanan. Amen? Kaya walang kapangyarihan sa kanya yung kamatayan. Amen po ba? Hindi siya pwedeng panghawakan ng kamatayan, hindi siya pwedeng ibilanggo ng kamatayan sapagkat wala po siyang kasalanan. Amen po ba? Kaya nga tayo po ngayon, di ba? Anong work? Ano ang job ni Satanas sa atin? It is to condemn us. Amen po ba? Na hanggang ngayon, mga minamag ko, naniniwala ko, bawat sa atin, kinokondemn tayo every day. Kaya di ba sinabi niya doon sa Romans chapter 8 verse 1, for those who are in Christ, there is no condemnation. Pero naniniwala ba tayo? Naniniwala ba tayong there is no condemnation? Pero alam niyo po ba kung bakit may nagpapakamatay? Because of condemnation. Bakit may nababaliw? Because of condemnation. They believe in the words of Satan, the words of the devil. That is condemnation. Hallelujah. Pero sinasabi po sa atin ngayon, amen po ba? Sinasabi sa atin ng ating Panginoon ngayon na through that resurrection, Satan, amen po ba? Mababaliwala yung kapangyarihan niya sa atin. Mapapahiya si Satanas kapag tayo po ay nakasama sa muling pagkabuhay. At masasabi ni Satanas, wala nga talaga siyang kasalanan. Wala na ang kapangyarihan ng kasalanan sa kanya. Hallelujah. Kaya doon pa lamang, amen po ba, makikita na po natin na we need to determine our response about resurrection. No? Siguro masasabi po natin lahat ng mga mananampalataya, lahat ng ating mga church members, amen, mga nasa online ngayon, kailangan may response ka ngayon. Naniniwala ka ba talaga sa resurrection? We need to hear our response. Tayo mismo sa sarili natin, kailangan natin marinig yung response ng kaluluwa natin. How to determine that we are really believing in that resurrection. Kasi di ba, hindi lamang yung kaligtasan ang biyaya ng Panginoon. But I believe, mga binamahal ko, even the resurrection of those who believe in Christ is the extended version
of our grace that we have received from the Lord. Amen? Diba, kaya sabi ni Juan, ano sabi ni Juan sa 1 John? Tayo na ay mga anak ng Diyos, pero hindi pa nahayag. I think that is in 1 John chapter 3, di ba? Mga anak na tayo ng Diyos, pero hindi pa lubusang nahayag. Ano ibig sabihin ng lubusang nahayag? Because we are still in this world. Totoo, sinasabi natin, anak tayo ng Diyos. Amen? Anak tayo ng Diyos. Pero yung pagiging anak ng Diyos natin, sinong nagpatunay bilang anak ng Diyos? It is Jesus Christ Himself. Hindi siya pinabayaan. Amen po ba? Lubos siyang nanampalataya. Lubos siyang sumunod sa kalooban ng Ama. Yun ang tunay na anak ng Diyos. Amen. Pero tayo, habang nandito pa tayo sa mundong ito, naniniwala tayo na, amen po ba? Na wala pa rin, nasa-shake. Amen. Nayayanig pa rin tayo, bagamat pinag-usapan na po natin, amen po ba? The unshakable kingdom of God. The unshakable Zion. Amen. Pero alam ko po, marami pa rin mananampalataya. Nayayanig. Hallelujah. Nayayanig. This evening, nakita ko po na may mga building na nasira. Ay ko, Lord, kamusta kaya ang bahay namin kung halimbawa dumating ang lindol na malakas? Kayo, sa tingin ninyo, kung darating ang malakas na lindol, do you think your house will stand? Tatayo kaya siya? Kasi di ba, lahat tayo nangangamba na maaring masiraan tayo ng mga kabuhayan pagdating ng araw na yon, na kung halimbawa mayroong malakas na lindol na dumating. Amen po ba? We are talking only about physical house. Amen. Physical house. Literal house. Amen po. Pero, pagdating sa spiritual, bilang church, amen po ba? Tayo bilang iglesia, anong tayo? Sa tingin ba natin, pag dumating ang araw na yon, magiging matatag po kaya ang basa sa atin? Tandaan natin, ayaw nating masayang ang pananampalataya na meron tayo. Hallelujah. Yung pong nagsusumikap tayo, manambahan, pagod. Amen po ba? Pagod ang katawan, pero pinipilit natin pumunta rito sa church, sa prayer meeting, even though not all, di ba? Hindi lahat talaga nagnanasa. Dahil naniniwala ko talagang pag prayer meeting, hindi lahat talaga dadalo. Pag midweek po talaga, hindi lahat baka dadalo. Amen po ba? Hindi lahat nanasain na dumalo. Do, naniniwala ako na kapag bilang mga mananampalataya, kapag may gawain, anumang araw yan, dadaluhan natin yan. Hallelujah. That's why, bibilib tayo sa Iglesia ni Cristo. May dalawa silang pananambahan. Thursday and Sunday. Pero alam niyo po, ayaw na ayaw nilang umabsent. Ayaw na ayaw din nilang malate. Hallelujah. They're really very faithful in days, very faithful in time. Nakakahiya tayo. Di ba? Nakakahiya tayo. Samantalang tayo kapag ganitong gawain, hindi importante ito sa atin, sa ibang mga mananampalataya. Amen po. Pero kapag may problema, wala silang ibang lalapitan. Pastor, please pray for me. Please pray for my family. Please pray for this one. Amen po ba? Hallelujah. Tayo, naging maliwanag na po sa atin, nananalangin tayo sa church. Amen po ba? When we pray in the church, we do not just pray for our physical needs. Amen po ba? Hindi na natin pinagpe-prayan kasi alam natin kayang ipagkaloob ng Panginoon yan anytime. But what we pray in the church is the things that we need spiritually. Yung mga bagay na kailangan nating spiritual, yun ang kinakailangan nating panalangin. Papagtibayan ng ating kaluluwa, papagtibayan ng ating spirito. And for the things with our physical, ang Diyos na ang bahala. Pero sa ibang church, hindi po. You know why they attend the prayer meeting? To pray for their business, to pray for their work, to pray for their studies, to pray for their, amin po ba, the meal, amin po ba, yung kanilang kakainin sa bawat araw, amen po ba? Yun ang kanilang inilalapit. And even the pastors, maririnig po natin,
Kahit yung mga pastor, kapag nanalangin po sila, itinataas ko ang aking kapatid, yung kanyang panalangin para sa kanyang business, ikaw na pong bahala, i-provide mo yung pangailangan. Naririnig ko po yun. Hallelujah. Pero kapag ganun po yung magiging iglesia po natin, if we will also, kung ang iglesia po natin gagaya sa kanila, ang iglesia natin wala rin pong pananampalataya. Amen? Here, our spirit, our spiritual, our faith is very important. Yun yung pinakamahalaga sa buhay ng basa sa atin. Hallelujah. Kaya nga, doon makikita po natin, amen po ba, God extended His grace through our salvation. Pero hindi doon natatapos. Because that grace will extend up to our resurrection. Kasi hindi po hinahangad ng Panginoon na masayang ang pananampalataya at paglilingkod na meron po ang bawat isa po sa atin. Huwag natin hayaang masayang. Amen? Huwag natin hayaang masayang. Christian faith depends entirely in this one truth. Ano po yun? That Christ resurrect from the dead. Para mabuo yung pananampalataya natin, isang katotohanan lamang dapat nating panghawakan na si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay. Church, we live in this hope. Amen po ba? Ito yung ating pag-asa. Ito yung ating inaasahan. We do not only hope for our life in this world. Ang pinakamahalaga rin sa atin at inisip natin, yung magiging buhay natin pagkatapos ng buhay natin sa mundong ito. Kaya nga, paano natin malalaman yan? Only in Christ we have hope for resurrection. Tignan natin, 15:20 to 28. 1 Corinthians 10 po, sabi niya dito, datapos si Kristo nga'y muling binuhay sa mga patay, na siya ay naging pangunahing bunga na nangatutulog. Sapagkat yamang sa pamamagitan ng tao'y dumating ang kamatayan, sa pamamagitan din naman ng tao'y dumating ang pagkabuhay na maguli sa mga patay. Sapagkat kung paanong kay Adam, ang lahat ay nangamamatay, gayon din naman kay Kristo, ang lahat ay bubuhayin. Datapwat ang bawat isa'y sa kanyang sariling katayuan. Si Kristo ang pangunahing bunga. Pagkatapos ay ang mga nakay Kristo sa kanyang pagparito. Kung pagkagayoy darating ang wakas, pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Diyos sa makatuwid bagay sa Ama. Pagka linipuli na niya ang lahat ng paghahari at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan. Sapagkat kinakailangan siya'y maghari hanggang mailagay niya sa ilalim ng kanyang mga talampakan ang lahat niyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway ay lilipulin ay ang kamatayan, sapagkat kanyang pinasuko ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang paa. Datapwat kung sinasabi ang lahat ng mga bagay ay pinasuko, ay maliwanag na itinangi iyong magpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya. At kung ang lahat ng mga bagay ay mapasuko sa kanya, kung magkagayoy, ang anak rin ay pasusukuin naman na nagpasuko sa lahat ng mga bagay sa kanya, upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Hallelujah! Ano daw yung kahuli-hulihang pasusukuin? Kamatayan. Amen? Doon pa lamang makikita na po natin, sabi nga not all will die. Hindi lahat daw mamamatay. Maging si Apostol Pablo naniniwala. Sa muling pagparito ng ating Panginoong Hesus, hindi lahat ay madadat ng patay, pero lahat ay babaguhin. We will be changed. Amen po ba? We will be changed. Bakit kailangan tayong baguhin? Because that is our resurrection. Kailangan mawala. Our enemy, amen po ba? Our last enemy is death. Kamatayan. Kaya pala sinabi niya Apostol Pablo sa mga Thessalonians, huwag ninyong ikalungkot sa mga kapatiran natin o mga mahal natin sa buhay na nangatutulog. Huwag natin ikalungkot, sabi niya doon. Dahil naniniwala tayo, kung ang ating mga kapatiran, kung ang ating mga mahal sa buhay na nangatulog ay may pananampalataya, they will be resurrected. Hallelujah. Kaya yung pagsusumikap natin ngayon, yung bagay na ginagawa natin ngayon, amen po ba, huwag nating panghinayangan dahil ang kapalit po niyan ay muling pagkabuhay.
Hallelujah. Kaya, isipin na lang natin mabuti, if the second coming of Jesus Christ, sa second coming ng ating Panginoon, hindi ka muling nabuhay, then, sinong nagwagi sa'yo? Yung kamatayan. Pero kung ikaw ay makasama sa muling pagkabuhay, then, sino po ang naghahari sa'yo? Si Kristo. Kasi di ba, bawat sa po sa atin, masasabi niyo ba, si Kristo ang naghahari sa inyo? Opo, sa salita, si Kristo ang naghahari sa akin. Si Kristo ang naghahari sa akin. Amen po ba? Amen? Kaya di ba sabi ni Apostol Pablo, huwag niyo nang pagtakang. Amen po ba? Kahit ang dyablo, nananampalataya din at nanginginig pa. So even, amen, pwede natin sabihin, may pananampalataya tayo, na kay Kristo tayo. But in the end, mga minamahal ko, ang magpapatunay lamang na tayo na kay Kristo ay ang muling pagkabuhay. Hallelujah. Yun ang tunay na inaasahan po natin. Yun ang lubos at tunay nating hinahangad sa buhay ng bawat sa atin. Alam niyo po, may mga pastor pa rin na kapag nagde-dedicate sila ng mga bata sa church, amen po ba, naniniwala pa rin sila doon sa christening. Nalulungkot din po ako kasi sabi ko nga, Lord, sayang kasi di ba kami mga pastor, amen, hindi naman talaga pagiging Kristiyano ang pagde-dedicate ng bata. Amen. Tapos nakalagay dun sa bahay, welcome to the Christian world. Hindi po eh. Naniniwala tayo, dedication is the obligation of parents. Kasi sila po yung nagdadala ng bata sa church. Hindi po yan kapasyahan ng bata. Amen po ba? Pero kapag ang isang tao, mga minamahal ko, ay nagpapasya na tanggapin si Kristo, yun po yung tinatawag na pananampalataya. Pwede siyang magpabautismo. Yun ang masasabi niyang pananampalataya na po niya. Kasi individual. Pero pag dedication, hindi po. Kapasyahan yan ng isang magulang. Kung i-dedicate niya ba o hindi. Amen po ba? Itatalaga ko ba yung anak ko o hindi? Nasa sa parents yun. Walang kaalaman ng bata kahit ay panalangin mo yung bata. Amen po ba? Kaya nga pag nagpe-pray po ako ng dedication, may mga batang malilikot, may mga batang umiiyak, may mga batang hindi mo mahawakan. Kasi na, wala silang alam. Subukin mo kasi laki ni CJ. Ipa-dedicate mo, tapos umiiyak doon, habang hawak-hawak ko, tinapatong ko yung kamay, umiiyak. Sa tingin niyo po ba, normal si CJ? I think hindi. Pero naniniwala ko sa kaisipan ni CJ, alam niya na yun eh. Kapag sinabi niya, Pastor, magpapadedicate po ako ng aking sarili. Pasya niya na yun. Amen po ba? At binatong ko yung kamay ko sa kanya, hindi na po yan tatanggi. Pero pag nawala po yan, alin sa dalawa? Abnormal to? O walang isip? Amen? Di ba? Naintindihan po ba natin? Our faith, yung pananampalataya ng bawat sa atin. Kaya sabi dito ni Apostol Pablo, ang kahululihang kaaway, nalilipulin ay ang kamatayan. It means, Apostol Paul, kahit dito po sa mga talatang ito, 20 to 28, even though there is no resurrection, walang mabanggit, but, yung kahulugan ng kanyang sinasabi, it's about resurrection. Amen? Kaya nga, kung makikita niyo po dyan, resurrection of Christ, resurrection of our body, di ba? Di ba may mga topic yan? Kapag binasa natin yung Bible natin, may topic. Hanggang sa huli, ang sabi doon, our victory. Kaya yung katagumpayan ng bawat sa atin, hindi po yung pag-asenso. Ang tunay na katagumpayan na hinihintay natin. Pag umasenso po tayo, syempre, physically, matagumpay po yan. Amin po ba? Hindi ko sinasabi, halimbawa po na may business kayo, may trabaho kayo na maganda, matagumpay po yan. Pero ang tunay na katagumpayan ng mananampalataya, hindi po yung ganung bagay. Resurrection ang ating katagumpayan. Amen? Hallelujah. So, He began. Jesus Christ is the first fruits, a beginning of a thing. Amen po ba? Kung ang ating Panginoong Yesus nga, muling nabuhay, kailangan muling mabuhay. Amen po ba? Para ano? Para sabihin kay Satanas, wala akong kasalanan. Amen? Kasi kahit si Satanas, di ba, hindi siya naniniwala.
Amen? Kaya nga ginamit niya yung mga tao. Kung ikaw talaga anak ng Diyos, bumaba ka riyan at mananampalataya kami sa iyo. Kaya nga, the resurrection of Jesus represents, amen po ba, our resurrection. And Jesus' resurrection is a clear evidence of our resurrection. Because He lives, we will also live. Dahil nabuhay si Kristo, mabubuhay din tayo. Bigyan nga po natin ang pinakamalakas sa palakpakan. Kaya, we need to live in this view of resurrection. Ito kailangan yung maging view natin sa ating resurrection. We must live as people who believe and convinced of the resurrection. Pagkatapos po ng worship service natin ito, please be convinced that there is resurrection. At makumbinsi na po tayo na yung pananampalataya natin, hindi para umasenso, hindi para gumanda ang buhay sa pisikal, kundi para tayo ay magkaroon ng muling pagkabuhay. 2 Corinthians 4:16 to 18. Ikalawang Korinto, Kabanatang 4, talatang 16 hanggang 18, sabay-sabay. Kaya nga, hindi kami naghihimagol. Bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina, ngunit ang aming pagkataong loob ay nababago sa araw-araw. Sapagkat ang aming magaang kapigatian na nasa isang sandali lamang ay siyang gumagawa sa amin ng lalo't-lalong bigat na kalwalatiang walang hanggan. Samantalang kami ay nagsisitingin, hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi na nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan. Datapwat ang mga bagay na hindi na nakikita ay walang hanggan. Sabi niya po sa Pablo, amin po ba, hindi kami naghihimagod. Alam niyo po ba yung naghihimagod? Hindi nagsasawa. Hindi tumitigil. Oh. Ang sabi ni Apostol Pablo, sabi dito, bagamat yung aming katawan ay pahina. O, di ba? Sino nakakaras dito yung katawan humihina? Amen, di ba? Ano to eh? Very weak. Opo. Ano to? Ang tawag dito, may expiration. Amen po ba? Minsan sa umaga, ang lakas-lakas mo, tapos pagdating sa tanghali, paano ka na? Pag lalo na paghapon na, di ba? Kaya paghiga mo, totoo yun. Tapos kinabukasan, halos ayaw mo nang bumangon kasi nga, di ba? Ganyan yung katawan natin. This is our flesh. Hindi lang tayo nakaranas, maging si Apostol Pablo, maging ang mga alagad ng ating Panginoon. Pero, sabi niya doon, humihina man ito, lumalakas pa rin ang aming nasa loob. Why? Because they are focused on the resurrection. Kaya sabi niya, hindi kami nakatuon sa mga bagay na nakikita. Maliwanag, lahat daw ng mga bagay na nakikita ay may katapusan. Amen? Lahat ng bagay, kasama na doon ang ating katawan. May katapusan to. Amen? Pero inside us, there is a soul. There's a spirit. Amen? At yung kaluluwa at spirito natin yun, whether you like it or not, it is eternal. Amen? It is eternal. Kaya ang kailangan natin, resurrection. Kaya sabi ng Panginoon, iba ang katawan na panglupa, iba ang katawan na panglangit. Kaya tayo, amen po ba, we need to convince ourselves in that resurrection. Dahil lahat daw ng mga bagay na nakikita dito sa mundong ito, may katapusan. May hangganan. Anong dapat natin gawin? We need to guard our faith in this gospel of resurrection. Bantayan natin. Kung nangihina po tayo ngayon, kung nalulupaypay po tayo ngayon, kasi normal naman yan, nararanasan talaga natin yan. Kasi nga, maraming mga bagay na gumugulo sa isipan natin. Marami tayong, amin po ba, nakakapukaw ng ating mga mata, nakakapukaw ng ating mga damdamin. Amin po ba, sa mundong ito. But, be sure to guard your faith in the gospel of resurrection. In the resurrection, incorruptible bodies. Hindi na tayo masisira. Our present body is corruptible, made from the dust. It is weak. Amen po ba? Pero yung katawan daw na ibibigay sa atin sa muling pagkabuhay, isang maganda at malakas.
Amen? Kaya wag tayong titigil hanggat hindi natin nararanasan yung tinatawag na final victory. Amen? Yung final victory, sabi doon sa 50, verse 50 hanggang 58. 1 Corinthians pa rin po tayo, 50 hanggang 58. Sinasabi ko nga ito, mga kapatid, na ang laman at dugo ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog. Ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak. Sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kasiraan. At tayo'y babaguhin. Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Datapwat, pagka itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, kung magkagayoy, mangyayari ang wikang nasusulat, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Kaya saan naroon ang kamatayan ng iyong pagtatagumpay? Saan naroon ang kamatayan ng iyong tibo? Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Datapat salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos na laging sumasagana sa mga gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang iyong gawa sa Panginoon. Ano daw ang kapalit ng ginagawa natin sa Panginoon? Resurrection. Hallelujah. Kailangan nating mabihisan, sabi niya dito, ng isang katawang hindi na nasisira. Amen? Sa totoo lang po, ngayon, nakakalungkot na marami tayong mga kapatirang may mga karamdaman. Mga mahal sa buhay na may mga karamdaman, nakakalungkot yan. Hallelujah. Pag nakikita ko sa Ate Mercy, parang sabi ko, Lord, kailangan lumakas siya. Kailangan tumatag ulit yung kanyang katawan. Amen. Kasi naniniwala naman tayo na ang tunay na kagalingan natin ay ang Panginoon. Huwag tayong matakot. Amen ko po. Huwag tayong mangamba. Kung may mga karamdaman po kayo, na-check up po kayo, may karamdaman, huwag tayong matakot. Ang Diyos pa rin na may hawak ng buhay natin. O kahit na sabihin po natin, sabihin pa ng Panginoon na stage 4, stage 5, yung ating mga cancer. Sabihin na natin, ganon. Sinasabi sa atin na 5 buwan ka na lang mabubuhay. Tao lang ang nagsalita. Ang Diyos pa rin ang may alam. Amen po ba? Kung ano ba sabihin, 5 buwan ka na lang mabubuhay. Spend that 5 months. Yung 5 months na yun ng buhay mo, spend mo na nagagalak kang naglilingkod sa Panginoon. Imbis naman lupaypay ka, manghina ka, ibigay mo ng buong buhay mo sa Panginoon. Hallelujah. Amen? Kung may karamdaman po kayo, di ba sabi lang naman, kung may mga karamdaman kayo, ipatong nyo yung kamay ninyo. Amen po ba? Saan man ang karamdaman natin, ipatong daw natin. Amen po ba? And let the word and let the name of Jesus heal you. Hallelujah. Kung uminom kayo ng gamot, kasama ng gamot ninyo, panalangin. Hindi, wag lang tayo umasa doon sa gamot. Amen po ba? Habang iniinom mo yung gamot, Lord, as I drink this medicine, ikaw pa rin ang kagalingan namin. Amen po ba? Kapangyarihan mo pa rin ang dadaloy sa amin. In the name of Jesus Christ. Hallelujah! Kasi, kaya nga kanina sabi ko, mahirap magpa-check up. Kasi pag nagpa-check up ka, nalamang may karamdaman ka, ninenervous ka tuloy. Hallelujah! Amen? Buti pa nung may sumasakit sa iyo, hindi mo alam na may karamdaman ka, okay lang. Amen po ba? Sige lang, amen po ba? Nung nagpa-check up ka, sabi ng doktor, may ganito ka, may ganito ka, may ganito ka. Hala, mamamatay na pala ako. Ang dami ko ng karamdaman. Hallelujah. Pero tandaan mo, doktor lang ang nagsalita sa iyo. Higit na makapangyarihan yung may hawak ng buhay mo. Kaya kung may nagsasabi sa iyo, ganito ang sakit mo, ganito ang sakit mo, ganito ang sakit mo, sabihin mo pa rin, Panginoon, ikaw pa rin ang may hawak ng buhay ko. Kung mamamatay ako ngayon, mamamatay ako next year, ikaw ang may alam. Hallelujah! Kung sinabi ng doktor, inumin mo ito, inumin mo, wala namang masama doon. Kasi sabi ng doktor, nakita sa kanya, siyensya yun eh. Science yun. Sinabi, uminom ka. Pero, mas makapangyarihan pa rin yung panalangin, Lord, habang iniinom ko ang mga paggamot na ito, di ba?
Gamitin mo. Hallelujah! Hindi ka mamamatay sa sakit, mamamatay ka sa nervyos. Amen po ba? Sa pangamba. Araw-araw. Totoo, di ba? Araw-araw iniisip mo yung sakit mo. Nangihina ka lalo. Huwag mong isipin ang karamdaman mo. Amen po ba? Ang isipin mo, si Lord ang may hawak sa'yo. Kung kukunin ng Diyos ang buhay mo, wala tayong magagawa kahit gusto mo pa eh. Pero kung gusto ng Panginoon na dugtungan yan, wala rin magagawa ang doktor. Hallelujah! Oo. Kahit nasabihin pang cancer pa yung sakit mo. Amen po ba? Maraming cancer, gumagaling pa ngayon. Hallelujah! Patay nga, nabubuhay. Ikaw pa kayang buhay? Ba di ba? Habang buhay. Totoo di ba? Yung mga nasa paggamutan, alam niyo po, yung walang pananampalataya na may karamdaman sa paggamutan, wala silang ibang hiniling, Panginoon, pagalingin mo kami. Wala silang pananampalataya yan, pero tumatawag sa Diyos. Higit ka pa kaya? May pananampalataya ka. Amen? Amen? At kung mamatay naman tayo, may resurrection! Huwag kang mag-alala. May gawain kami sa inyo. Normal yan. Amen po ba? Normal yun. Pupunta tayo doon. Hallelujah. Pupunta tayo doon. Pero kasi, minsan dinidibdib eh. Yung, pakakaisipin. Kaya nga hindi mo ikinamatay yung sakit mo. Ikinamatay mo depresyon. Ikinamatay mo nervyos. Ikinamatay mo anxiety. Amen po ba? Kasi hindi ka na nakakatulog. Tingnan mo. Di ba kapag meron kang depresyon, anxiety, yung mga bagay na yon, mas mahina ka. Yung immune system mo, mas lalong bagsak. Pero subukan mo na, kahit na may karamdaman ka, Lord, kayo nang bahala sa akin. Alam mo, mas ano ka nun? Mas lalo kang masigla. Amen? Hallelujah? Praise the Lord. Wala tayong magagawa. Ipapunta tayo sa senior eh. Papunta tayo doon sa, totoo. Hindi naman tayo pag ganyan eh. Pag ganyan tayo. Amen po ba? Yung edad po natin, sabi ko nga po sa inyo, kapag ang tao po, umidad na po siya ng 30, hindi po siya palakas, pahina. Apo. Iba po ang lakas ng 22, 23, 24, 25. Pero kapag nag-30 ka na po, level mo, bumababa na po yan. Kung ang edad mo ngayon, doble 30 na, lalo na. Amen po ba? Hallelujah! Kung doble 30 na po yan, isipin mo na lang mabuti kung gano'ng kahinaan mo talaga. Marami ka na nag-uulyanin, medyo, di ba? Marami ka nakakalimutan. Amen po ba? Maraming sumasakit, masakit ang tuhod, masakit ang balikat, masakit. Normal na yan talaga. Hallelujah! Normal. Amen? Kaya kung ano man ang pananakit na meron po tayo ngayon, magtiwala pa rin tayo sa Diyos. Kung hindi masamang magpa-check up po kayo, it's good. Magpa-check up kayo. Kung merong sinasabi sa iyo ang doktor na i-maintain mo yan. And by faith, kung halimbawa talaga na may pananampalataya ka, Lord, kahit nawala itong maintenance na ito, gagaling ako, then let your faith be done. Pero kung wala kang ganong kalakas na pananampalataya, let the maintenance do. Hallelujah! Gawin ng maintenance mo yung gagawin sa'yo. Amen? Kung meron ka namang pa-maintenance, edi maintenance mo na. Amen po ba? Amen po ba? Sabi ni Pastor Jong sa akin, kasi si Pastor Jong, di ba may maintenance siya? May maintenance si Pastor Jong matigas din ang ulo. O kahit na minsan ako na lang nag-aalangan Kayo mga worker, kasi minsan sasabihin niyo, bili tayo ng soft drinks. Hindi niyo ba siya napapansin? Bawal sa kanyang soft drinks, pero pag nakakita ng soft drinks, sige, amen, iinom din siya. Sabi ko, Lord, sana wala na lang binili. Amen po. Kasi kapag meron talaga, natutuksos talaga siya na uminom. Hallelujah. Ganyan tayong tao Amen po ba? Matigas sa ulo. Amen? Alam niyo yung bawal? Sige lang. Hallelujah. Amen. Pero minsan, yung one take natin yun na magpapahamak sa atin. Amen? So please, amen po ba? Kaya, hayaan po natin na sinabi ng Panginoon sa atin, pagdating ng araw, wala nang tibo ang kamatayan sa atin. Hallelujah. Our final destination is that resurrection which the Lord Jesus Christ have promised. Pinangako yan ng Panginoon sa atin. And all these things shall be done in Christ.
Lahat ng ito'y mangyayari sa pamamagitan ni Kristo. Amen. Napatunayan na natin. Kaya sinabi siyang first fruit, ibig sabihin, totoo ang resurrection. Nabuhay na magmuli si Kristo. Kung siya'y nabuhay na magmuli, lahat ng nananampalataya sa Kanya, mabubuhay na magmuli. Lahat na po ng nananampalataya magsabi ng Amen. Then, you will also resurrect. Hindi ka huwag kang papayagan kasi mananampalataya ka. Hindi mo papayagan na hindi ka muling mabuhay. Amen po ba? Pinangako ng Panginoon sa atin yan. Amen. Alam ko, gusto ng bawat sa atin magkakasama tayo hanggang. Amen. Pero, sorry po, tanggapin natin ang katotohanan. Hindi hanggang magkakasama tayo. May mauuna sa atin. Hallelujah. Ayoko pong sabihin ako. Ayoko rin sabihin kayo. Pero tandaan natin, si Lord ang nakakaalam talaga. Amen po ba? Kung may mauna man sa atin, talagang ganun. Una-una lang yan. Amen po ba? Tanggapin natin. Hallelujah! Hindi tayo para sa sanlibutan. Tayo ay para doon sa buhay na walang hanggan. Amen. Hallelujah. Kaya, yung karamdaman, let us all rebuke that sickness. Amen po ba? Kaya si Ate Vicky, nakakatuwa siya. Amen. Pilay-pilay na, pero sige pa rin. Morning prayer, go! Amen po ba? Sabi ko, Lord, lumalakas ako. Pag nakikita ko siya, lumalakas ako, Lord. Kasi bakit? Siya nga halos nahirapan na siyang lumakad, pero prayer meeting pa rin ng morning. Ako pa kaya na nakakalakad pa? Ako lang ba nakakalakad? Di ba? Signan niyo po yung mga kapatiran natin. Sometimes kapag nagpe-prayer meeting tayo sa morning, Lord, amen, minsan, absent yung dalawa. Paano kaya? Amen. Minsan, absent yung tatlo. Naku, paano kaya? Ang masakit, absent silang lahat, Lord. Amen. Pero purihin ng Panginoon, ang Diyos ang ating lakas. Sabi ni Pablo, humihina man ang aking laman, pero lumalakas ang aking spirito. Hallelujah. Do not be shaken. Huwag tayong mayanig. Kung ano man ang mga pagsubok, ano man problema na dumarating sa buhay ng basate, huwag tayong mayanig. Uulitin ko po, kung may karamdaman kayo ngayon, inumin ninyo ang gamot na ipinayo sa inyo ng doktor. Huwag kayong matakot. Baka sabihin ninyo, wala akong pananampalataya kasi umiinom ako ng gamot. Hindi po. Sa science, nakikita talaga kung anong diferensya natin. Amen po ba? Hindi natin nakikita ng mata natin, but the science can see. Amen. Kung may problema ka, then inumin mo yun. Hallelujah. Kaya sabi ko lang sa inyo, kung may pananampalataya ka, kahit wala yung gamot, kaya ng pananampalataya mo, kahit hindi mo inumin. Hindi ko po kasi kinokondemn yung mga ayaw maggamot. Hallelujah. Pero kung hindi naman kaya ng pananampalataya mo, uminom ka. Sabayan mo ng pananampalataya, plus gamot, gagaling ka. Hallelujah! In Jesus' name. Amen po ba? Unang rebuke natin, nervyos, depression, anxiety. Hallelujah! Amen? Nadadagdagan kasi yung sakit natin kapag hindi tayo nakakatulog. Nadadagdagan ng sakit natin kung tayo nag-iisip. Pag may pagkain, kumain. Opo, kasi di ba, pag may nag-iisip ka, ayaw mong kumain, wala kang gana. Pag wala kang gana, alalahanin mo ang pangangaral ngayon, kumain ka. Hallelujah? Huwag kang kumain kung wala kang kakainin. Kung may kakainin naman, kumain ka. Amen po. Delikado kasi kapag kakain ka, wala kang kakainin. Amen. Pero kung may kakainin ka naman, kumain ka. Amen po ba? Kumain ka. Umiwas ka dun sa mga bagay na bawal. Umiwas ka sa mga bagay na hindi karapat-dapat sa'yo. Amen po. Kasi darating ang araw na yan, na meron tayong iwasang pagkain, iwasang... Amen po. Alam nyo na, di po ba, umiwas tayo kung dapat iwasan. Amen? Yung mga bata, ngayon, malakas pa kayo ngayon, ingatan nyo yung lakas ninyo. Amen? Gamitin nyo para sa Panginoon. At hayaan mong malwalhati ang Panginoon sa iyong buhay. Hallelujah. Tayo po'y manalangin sa oras na ito. Let us really continue to pray that, Lord, help me to focus myself and be determined to that resurrection. Na yung pananampalataya ko, hayaan mo na ang kapangyarihan ng kamatayan
ay maalis sa aking buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay. Ang aking pananampalataya ay nakatuon sa muling pagkabuhay. Tulad ng ikaw ay muling nabuhay, hayaan mo ang muling pagkabuhay ay maranasan namin. Oh, my soul, overcome. Oh, my soul, overcome. Oh, my soul, overcome. And oh, my soul, overcome. Ama naming Diyos, kami po'y nagpapasalamat sapagkat sa gabing ito, tunay na niloob mo ng aming mga buhay, Panginoong Diyos, ay makarinig ng pag-asang ito ng muling pagkabuhay, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Salamat sa iyong kasulatan. Salamat sa iyong pangako. Salamat, Panginoong Diyos, sa iyong kapangyarihan na walang kapangyarihan ng kamatayan sa amin, Panginoong Diyos, kundi ang muling pagkabuhay ay mararanasan ng bawat isa. Kaya naman, huwag mo hayaang manghina, huwag mo hayaan, Panginoong Diyos, sa manlupaypay, huwag mo hayaang maghimagod, Panginoong Diyos, ang aming pananampalataya, ang lahat ng aming mga paglilingkod, pagpus ikaw ang kumilos, gumalaw, at manguna sa aming mga buhay ng aming pananampalataya ay pagpatuloy hanggang sa muling magparito mo aming Panginoong Jesus, sapagkat ang hangarin namin ay ang matagumpay na muling pagkabuhay, ang maranasan ng bawat sa amin. Kaya tulungan mo kami, Panginoong God, tulungan mo ang bawat sa amin, tulungan mo kami, Panginoong God, na maging matagumpay sa aming mga pananampalataya, maging matagumpay sa aming mga paglilingkod, Panginoong Diyos, pagkamat humihina ang aming katawan, hayaan mo lumakas ang aming mga kaluluwa, ang aming mga spirito, O God, that the gospel of resurrection will remain in us, will remain in us, will remain in us, O God, and we will focus on that unseen blessings, Panginoon, sa buhay ng baso sa amin, Panginoong God. Tulad ng sinabi ng Apostol Pablo, hindi kami mananangan sa mga nakikita sapagkat ito'y may hangganan. Ang panananganan namin ay ang mga bagay na hindi nakikita sapagkat ito'y walang hanggan. Kaya tulungan mo kami, Panginoong Diyos, na sa pamamagitan ng mga salita mo, sa pamamagitan ng katotohanan, iniayag mo sa buhay ng bawat po sa amin. Lumalago at pinatatatag mo ang aming pananampalataya. Ikaw lamang ang mamumuna at gagabay sa buhay ng bawat po sa amin. Sa iyo lamang namin itinatalaga, hinahabilin ang aming buhay at ang aming mga paglingkod, ang aming pananampalataya sa pangalan ni Jesus, 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 O God. Salamat po, Panginoon. Aming Diyos, patuloy kaming nananalangin sa iyo. Lord, ang mga kababayan namin sa Davao, tulungan mo sila, Panginoon. Hayaan mo, aming Diyos, na i-provide mo ang lahat ng kanilang mga kakailanganin sa mga nawalan ng tahanan, sa mga nawalan ng mahal sa buhay, Panginoong Diyos. Patatagin at palakasin mo sila, Panginoon. Ang aming mga kapwa mananampalataya na nandoon sa Davao, Panginoong God, huwag mo hayaang matinag ang pananampalataya nila, O Diyos. Hayaan mo maipagpatuloy ito, Panginoon, sa kabila ng mga pagsubok na kanilang naranasan. Sa mga kapatiran namin na may mga karamdaman, for Ate Vicky, Ate Mercy, Panginoong Diyos, Kuya Ed, Brother Chris, Panginoong Diyos, maging kay Brother Luel, Panginoong God, sa kay Ate Mirna Togonon, kay Ate Mirna, Panginoong Diyos, na kalulot, Panginoong God, sa lahat pa ng mga kapatiran namin dito, ano man ang kailang mga karamdaman, sa mga kapatiran namin na mga nasa tahanan, kay Kuya Dodong, Panginoong God, na asawa ni Ate Lloyda, Panginoong God, hayaan mo, Ama, ng kagalingan na ipagkaloob mo sa kanila, mga nasa pagamutan, mga nasa tahanan nila, Ama, na nasa balig na karamdaman, in the name of Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, Panginoong God, patuloy namin angkin ang kagalingan at kalakasan na nanggagaling sa iyo. Kumilos ang iyong kapangyarihan. At hayaan mo, Ama, na hindi kami magkaroon, Panginoong Diyos, ng mga bagay na gumugulo sa aming puso't isipan. Hayaan mo, umiral pa rin ang aming pananampalataya upang sa ganun, manalig kami sa iyong mga pangako. Salamat po, aming Ama. Inaangkin namin ang katagumpayan ng lahat ng aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. All together, Lord's Prayer. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok. Kung di ilayo mo po kami sa masama,
sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. God bless you all po. See you on Wednesday.